So, yun na nga no, for today's video is pag-uusapan ho natin itong nangyari sa Pilipinas no, sa bayang mahal ho natin. Kakatapos lang ng mga expose ni Saldico na isang kawatan sa gobyerno, pero okay lang yan ha. Shout out kay Congressman, ex-Congressman Saldico. So, maraming thank you pa rin sa iyong katapangan. Oo, na isiwalat no. Damay-damay na kayo, lahat kayo makukulong no. Hindi lang ikaw, dapat tama yan. Hindi lang pwede ikaw ang masunog sa impyerno, hindi lang ikaw dapat ang makulong, hindi lang ikaw dapat ang magdurusa sa iyong mga kakawatang ginagawa no, kundi dapat din magdusa ang pinaka mastermind, pinaka makapangyarihan na si Bongbong Marcos and si Martin Romualdez. Pero sa mga nanonood dyan ngayon, shout out ho dyan sa inyo no, kumusta kayong lahat dyan, sana okay ho ang inyong buong araw, sana okay ho ang inyong gabi, umaga, tanghali, lahat-lahat no, sana in good health ho kayong lahat dyan no, hari nawa. Bali, sa ngayon ngay pag-uusapan natin itong nangyari na expose. So matinding ito no, matinding issue, matinding pasabog itong ginawa ni Saldico laban kay Bongbong Marcos and Martin Romualdez at sa iba pang mga sangkot. Pero alam nyo ba na ako naman in the same time, like ako'y natutuwa in somehow dito sa ginawa ni Congressman Saldico, pero somehow din ako'y nalulungkot gawa nung mayayari dito si General Bato de la Rosa no, or si Senator Bato de la Rosa, si Batorni natin no, pinakamamahal ng mga Pilipino no, na senador, isa sa pinaka most loved, pinaka most darling na natin no, pinaka cute na senador sa buong Pilipinas. So walang issue, walang pait, walang masamang tinapay sa katawan no. Ito ay ordinaryong tao lang si Senator Bato. Siya ay nagtatrabaho lamang bilang senador. Ginagawa niya ang tama, tapos siya nagsisilbi sa mamamayang Pilipino. Pero alam naman natin kasi ang gagawin nitong mga kagaguhan no. Alam natin ang pattern nitong mga grupo ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez no, yung kailang tropa ngayon, yung kailang gobyerno, talagang napakahilig ho nilang gumawa ng mga diversionary tactics. So for example balikan ho natin yung sakay Lisa Marcos, 'di ba si Lisa Marcos na yari na sana yon sa issue gawa nung 'di ba si Tantoco ba yun? O ano yun? I don't know, basta yung may-ari ng no, ng malaking grocery store sa Manila, sa Rastan chain of mall ba yun? Basta kay Rastan, yung nakasamahan ni Lisa Marcos, yung kanyang buong entourage ay nagsisinghot daw ng white substances doon somewhere in United States of America. Tapos ngayon, ang nangyari, namatay. So, kasama, kumbaga, namatay at under investigation yung First Lady, Lisa Araneta Marcos that time. So, para ma-divert, para hindi mapag-usapan. Kasi nga, di ba, ang pagiging bangag nitong si Marcos at na kanyang asawa, ng kanyang pamilya na gumagamit ng mga Coca-Cola, Edwin McCain no, so Coke plus Edwin McCain no, pero cocaine, so ganun no. So yun yung ginagawa ko nila, basta nag-aarik daw tong pamilyang to, kaso nga lang wala naman talagang solid evidences in that time. Yan na sana yung pagkakataon na ma-proof yung mga allegation no ng mga kababayan natin, ng mga tao na yun na nga, nagsisinghot nga siya ng white substances itong pamilya nila. So allegation ho yun na mapapatunayan na sana no, yung pagkamatay nung tropa ni Lisa Araneta Marcos doon sa may United States of America nga no. So saan ba yun? Los Angeles, California, Beverly Hills, I don't know, basta doon. So ang nangyari doon sa, kasi nga malaking pasabog yun, malaking issue ho yun, so makaapekto ho yun sa pagiging presidente no ni Bongbong Marcos. Siyempre nga patatanggapin ba ng natin yan, ng ating bayan, tatanggapin ba ng sambayan ng Pilipino, tatanggapin ba yan ng mga kasundaluhan natin na kanilang sinusuportahan, o yung kanilang amo, yung kanilang pinaka-boss, yung pinaka-head of state nila, yung pinaka-commander ay pala no, lulong pala sa mga pinagbabawal na gamot, hindi lang siya kundi buong pamilya no, di ba? So ang nangyari, ginawa nilang pang diversionary tactic itong kawawang matanda ng si Tatay Digong. Ayun, hinuli, pinakidnap, pinadala sa Dahig. So, ngayon, magkakaroon naman ng diversionary tactics version 2. Itong kay Senador Bato de la Rosa. So, bali, sacrificial lamb na naman. Kawawa na naman yung tao. Siya naman yung ipapahuli ngayon sa ICC. Dadahin na siya sa, yun na nga, Dahig, no? Para ikulong. At para mapag-usapan ulit. At syempre, ito namang mga bias media, itong mga bayarang mga trolls, itong mga NPA ng mga kongresista. So, lahat yan sila ngayon, diversionary tactic, gagamitin yan. Isa lang sila sa machinery, no? Ni BBM, isa yan sila sa ginagamit na kasangkapan ng BBM administration para talaga mapagtakpan lahat ng mga kabulukan na pinagagawa nila, yung mga katarantaduhan o kademonyuhan na pinagagawa nila sa ating
bayan. So nakalungkot no, nakalungkot ako, yung nalulungkot talaga para kay Senator Bato de la Rosa. So Sir Bato de la Rosa, di ko alam kung anong gagawin niyo ngayon sir no, kung nakikinig man ho kayo. Pasensyahan niyo na at di namin alam kung anong gagawin namin, like haharangan, di namin alam kung saan ka ngayon no. Basta kung saan ka man naroon ngayon, ingat ho kayo, wag muna kayong maglabas-labas dahil sa kayo ay kikidnapin panigurado ng gobyerno ni BBM. Kasi nga para ma-divert yung issue ngayon na expose ni Saldico. Marami kasing makakampi si BBM. Yun na nga, mga kongresistang mga makakaliwa, ginagamit nila yon. Itong mga senador, no? Number 1, si Ping Lacson, Tito Soto. Yung mga yan, no? Ano yan, pakawala rin ni Bongbong Marcos. So, para talaga ma-divert ang lahat ng issue, makakalimutan, no? Mamamatay yung issue. So, ibabaling nila kay Senator Bato de la Rosa. So, ngayon naman kay VP Sara Duterte, mag-ingat din kayo ma'am ha, kasi hindi talaga natin alam kung hanggang saan abot. Kumbaga alam natin na grabe yung kapasidad nitong administrasyong Marcos sa kademonyuhan, sa katarantaduhan, sa kayawaan. Talagang kaya lang gawin lahat-lahat, as in, kaya na lang, kung pwede lang, pati ang si Lucifer, no? Pati ang demonyo sa ilalim sa impyerno, no? Yung diablo doon. Pwede na lang talagang hamakin nila kasi nga ganyan sila ka, demonyo. Parang susuko na yata itong si Lucifer, no? Si Lucifer ba pinaka-head ng pinaka-demonyo, pinaka-diablo? So parang sila mismo, no, susuko, natatakot itong mga to sa ilalim ng lupa. No, takot sila kay Bongbong Marcos kasi hindi nila maisip na mayroon pa palang mas demonyo sa kanila. Anyway, so yun na nga, VP Sara Duterte kay Senator Bato de la Rosa, mag-ingat kayo ngayon kasi meron nga itong gagawing hindi maganda itong administrasyong Marcos. Kumbaga yung pattern nila, nakita na natin no, meron silang may mga patterns, no. So magkakaroon tayo ngayon ng diversionary tactics number 2. So yun na nga, maaaring si Bato de la Rosa ang kailangan kukunin, ipadala sa dahig. So malaking issue ho yun, nakatakot, nakalungkot at the same time. Pero yun na nga, sana nga mga Pilipino, mga taong bayan, magdasal ho tayo, kaya ho natin yan. Powerful po yung napaka-powerful po ng ating mga dasal. So ipagsama-sama ho natin yan hanggang sa ang ating mga dasal ay madinig na sana nga ito'y makulong na si Bongbong Marcos. Or ibig sabihin, ano ba ipagdasal natin na sana itong mga kongresista mabuhayi ama matauhan na, no? Huwag na silang susunod-sunuran. Huwag silang mawili sa perang binayad ni Bongbong Marcos kasi malaki yung billion-billion na perang binayad sa kanila ni Marcos, pero mauubos din yan, mamamatay din naman lahat ng tao. Sabi nga ni Bongo, Senator Bongo, di makalimutan ho yun. Ang sabi niya minsan lang tayo mabuhay sa mundo at minsan lang tayo nabigyan ng pagkakataon na magserbisyo. Kaya andyan na yung pagkakataon na yan, opportunity na yan, gamitin na natin ng maayos, gawin na natin ang tama. Parang ganun. So yun ang sinabi ni Senator Bongo. So yun, nananawagan ako sa mga congressman na nakikinig ngayon sa akin, baka naman, Senator, sino ba, Ping Lacson, Tito Soto, si Rizal Tiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, kayo lang naman kasi yung tsaka si Rafi Tulfo, isa ka pa. Ito si kapatid mong si Erwin Tulfo, no, maawa naman kayo, pumanig naman kayo sa taong bayan. Huwag naman kayong patuloy na magpapapugi dyan sa inyong magpapapugi sa inyong mga pinagagawa, no? Like, puro lang kayo, gumagawa kayo ng bagay na para talaga mapapabango ang pangalan ho ninyo. This time, labanan, makiisa naman kayo sa mga taong bayan na bumoto ho sa inyo, na labanan itong administrasyong Marcos na napakakurakot, no? Itong sila Martin Romualdez. Maawa kayo sa taong bayan. Oo, tama na yung pinakakitaan mo sa YouTube, ang mga subscribers ho ninyo. Tama ho na ninyo na budol ho ninyo. Rafi Tulfo, makinig ka, ito. Tama na ho yung pinagkakitaan nyo ang taong bayan. Tama na ho yan na binodol ho ninyo. Magpasalamat daw kayo doon. It's payback time, no? Naman kayo, magbigay naman kayo, no? Kumbaga compliment sa mga tao by serving the Filipino people, no? No, choosing na ipa-impeach si Bongbong Marcos, wag yung puro kayo puro kayo politika. Ayaw nyo maging presidente si Sara Duterte, kaya di baling na pag nakaawan ni Bongbong Marcos ang ating taong bayan, basta panigurado lang na si Sara Duterte makulong, ma-impeach, di ba? So lang hiya ka rin no? Anyway, so yun na siguro mga kababayan ho dyan, no? Ipagdasalo natin si Senator Bato de la Rosa and VP Sara Duterte kasi maaaring sila yung gagawin. At hindi maaari, napakalaki ng chances ho talaga. Like nasa mga 99.7% na sila ay gagawing panakipbutas sa issue na to ngayon ni Bongbong Marcos na in-expose nitong si kawatan din na si Saldico. If there is a crime committed, whatever and whoever the personality na involved, big or small, whether you are a politician or just a farmer or a laborer,
ay aaksyonan po ng criminal investigation